morning mga pangat. Today is Sunday, January 18. Nagising natin mga pangat. Alas 7 na pala mga pangat. Napaplug akong bigla dahil meron tayong pag-uusapan. Pero bago lahat mga pangat, syempre, dahil today is Sunday, syempre, church day mga pangat. No? Isasama ko muna kayo mga pangat para magsimba. At syempre, almusal muna tayo. Ma, oy. At syempre, gigisingin muna natin yung ating matandang ukluban na katabi. Tulog-tulog pa sa pansikan. Yun na. Gisingin mo na yung dalawa doon sa baba. Bili mo ng pandesal tsaka Syempre mga pangat, pandesal is life. Medyo bumibilog-bilog na tayo mga pangat. Nagkakapisngi-pisngi na tayo. Kain pa more. So yun po no, what's up sa inyo mga pangat, magandang hapon, gabi. Yun mga pangat, syempre today is Sunday, January 18. At kababanggit natin kayo ng mga pangat. At ngayon mga pangat tayo sa rooftop ulit. At syempre ang sarap mga pangat, namnamin ang sikat ng araw habang nagtitulaukan ang mga manok. Talagang nasa Pinas ka mga pangat pagkaganyan. Wala sa Dubai niyan mga pangat, yung nagtitilaukan habang inanamnam ang sikat ng araw mga pangat. At uy, kasi mga pangat alas 7 ng umaga. At syempre mag-church tayo. Bago tayo mag-church mga pangat, syempre pandesal istil muna tayo. Ilapag mo ang pandesal natin. At syempre kasama natin mga pat ang ating mga nagkukulit ang mga di ba? Laging present to eh. Laging present sa mga vlog natin mga pat ang ating aso. Masarap humigop ng kape. Talaga naman. Ang sarap. So yung mga dinawasan nga pala natin to. Pinaglalagari ko ng mga pangat. Nakaporma pa. Gawin mo po dyan. Ikaw ang tanong, bakit mo ganyan ito? Binilok mo dito. Kaya araw-arawan mo eh. Siyempre, wala mong paglagyan eh. Ha? Saan mo ilalagay? Hindi ko rin matisi na hindi ito kasi kasuhin mga pangat eh. Kasi para para mabawasan. Lahat ba yan? Ha? Siyempre hanggang sa makakaya natin. Lahat. May mga goods pa naman dyan. Sino pa nagpagatong dyan? Kunin nyo na daw. Sakit sa kamay yan? Ha? Simple! Hindi naman namin panggatong. Pero marami na tayo na Ilang araw pang gatong? Siguro mga na yan, mga isang buwan na yan. Nabukasan na natin kahit paano. Siguro mga isang linggo to, tapos to. Lalapit din. Lalapit din ikaw? Lapit din ikaw? Mariji, uwi ka na. Ang pangit ng gupit sa akin. Mukhang tipos. Doon na kami muna nagsasaing mga pangat. No? Ma, luto ka na? Bahay-bahayan sa Pilipinas. Hindi ang kamay ko. Ang sakit na? Bakit nangitim. Para maubos yung mga kahoy kasi mga pati hindi namin alam kung saan namin ilalagay. Gusto namin ipamigay pero wala nang tumatanggap. Ang sarap ng ganito mga pangat. Sana ganito lang lagi yung buhay natin mga pangat. No? Pag umaga mo wala kang iintinding trabaho. Pag gising mo dito ka sa rooftop at syempre nanam na yung sikat ng araw na talaga namang libreng vitamin D mga pangat. Habang nagtitiraw ka ng mga manok at ginigising ka na sinasabi, gumising ka na. Rogen TV. Medyo maliit ang pandesal sa Pilipinas mga pangat. Magkano to? 2 piso isa mga pangat. 20 pesos 10 piraso. Sa Dubai 3 dirham 6 pieces. Ang 3 dirham is 15 pesos. Mas mura pa rin dito no. Top mga pangat no. Tama-tama lang yung sikat ng araw. Kapansin mo siya.
sa buhay natin to overcome situation is attitude. It is not based on your personality, educational background, okay? Kung ano mo na-achieve mo, wala doon. Ang pinaka-key factor to overcome every situation in life is attitude. Sabihin nyo, attitude. Attitude. That Huli ka sa camera. Tingin po namin na mag-stay. Huli ka pa, long hair ka pa rin. Ano na? Service? Oo. No absent, no late yun. Ayun, bardagol, oh. Tatas muna kay Louie! Dahil si Cousin. Sino yan? Ah? Next month pa. Ginagawa mo? Meron tayong, puro halaman na sa taas. Ano ba yan, ma? Patungan mo na, wait. Hindi. Kakos yan, di ba? Sabi ko, magsimba ka! Mo ginising namin mo, gisingin mo. Service, special service pala yan. Ang lupit, ah. Okay, kasi... Ha? Bakit? May kulit. Pili ha? Hindi, kasama niya lagi aso eh. Ayun na! Ayun na! Ayan na! Let's go! Kasama ka ba sa ano? Sa rides? Right, so, kasama At 30? Hindi ba tayo? Parang daga ang ngipin. Huli ka. Takot sa akin yan. Pumayat ka kayo, buboy. Sobrang papayat ka. Pumayat daw. para silang talaga. Ano, pumayat? Hindi. Tingnan mo ako pumayat. Hindi na. Sexy ka na ngayon, ah. Para, Sik talaga. sexy may kabuhanan mo, ah. Susi. Puro kabuhanan pala dito. Nagilihi pa lang. Alam mo, 9 months. Sino? Si ating. Mas malaki pa dyan. Malaki Oh? pa dito, kala mo. Malaki ka si ate. Ba't kasi malaki yung tiyan, hindi pwede namang dito. Pwede Ano namang... yung magagawa? Yun talaga yung pinadhana. Hindi ka papili, pero paala lang. Oh. Ikaw huwag ka makulit, ha? Umakulit. Ang haba ng dila. Yun mga pangat, at sagutin natin mga pat yung tanong ng ating subscribers na magbabakasyon mga pat na kagaya ko sa Pilipinas. Ang tanong mga pat ni Jenna Jens. Shoutout sa iyo madam at syempre salamat sa suporta mong talagang napakalupit. Yun. Kuya, pwede ka po ba gawa ng tutorial or video about sa mga kailangan pag-uuwi at babalik ng Dubai o DXD gaya ng mga requirements po? Pauwi kasi ako ng April. Tsaka isasama ko din po pala asawa ko. Pabalik ng DXD or Dubai. Sana po mapansin, salamat. At napansin, kapansin-pansin. So yun, basically mga pangat, pag-uwi ka ng Pilipinas galing kang Dubai, UAE especially doon. Ang kailangan lang naman mga pat, syempre, passport, plane ticket, at syempre mga pat, e-travel. Ito yung kailangan natin. At kung ikaw naman ay uuwi na nagpalit ka ng employer o ibang company mga pangat, kinakailangan mo kumuha ng verified contract o kinakailangan mo magpa-verified contract. So ang kinakailangan mo na is passport, plane ticket, e-travel, at syempre yung verified contract bago ka umuwi ng Pilipinas o magbakasyon. At pangalawa, yung e-travel, kailangan mo siyang kunin ng 3 days before flight. 3 araw bago mag-flight. Ibig sabihin, pangalawang araw bago ako mag-flight, walang problema. On the spot, mga pangat, ngayong araw ka magpa-flight, walang problema. Basta 3 days before flight. At alam nyo mga pangat, hindi lang ang nagpalit ng company ang required sa follow na kumuha ng verification contract o verified contract. Kahit mga pangat ang change job site, change company name, ang tinutukoy natin change company name, yung halimbawa same company, kagaya dati mga pangat ang company namin is hindi naman Innova, Map Dalkia. Tapos noong 2016 pilitan po siya ng Innova. Yung mga bagay na gawin mga pangat, same company lang naman kami, di ba? Pero nagpalit lang ng pangalan. Parang ganun mga pangat. Kung halimbawa may nakaranas kayo ng ganun, kinakailan nyo pa rin kumuha ng o magpa-verify contract. Change position. Dati kayong technician, tapos naging engineer kayo, o naging supervisor kayo, o naging kung ano mang title nyo mga pangat doon sa inyong visa, dahil bago na siya, kinakailangan nyo pa rin mga pangat kumuha ng verified contract o magpa-verified contract. Change surname, ibig sabihin ng change surname, yung mga babaeng dalagang pumunta sa UAE at uuwi ng may asawa na, ibig sabihin nagpalit na kayo mga pangat ng apelyido. So yung mga ganong klaseng status, kailangan mong kumuha ng verified contract or magpa-verified contract. Kagaya mga pangat ng visit visa to employment, yun mga pangat yung mga nag-tourist, kahit saan ka man lupalip ng mundo, no? Kailangan mo magpa-verified contract.
sa Polo or sa ating Philippine Consulate, no? Ayun yung mga kinakailangan kumuha ng verified contract. At doon naman sa ibang bansa kagaya ng Saudi at Taiwan o iba pang mga bansa na kinakailangan ng exit visa. At depende sa bansa kasi sa UAE o sa Dubai, walang ganun mga pangat. Pag nagbakasyon ka, yun lang ang kailangan mo. Ticket, passport, e-travel. Tsaka, verified contract kung ikaw nga ay nagpalit o may mga pagbabago sa status mo bago ka pa pumunta ng Dubai o UAE. O ulitin ko lang mga pat, kagaya ko mga pangat, hindi ako nagpalit ng company, same company pa rin mga pangat, 9 years na. So, na-verified na ako noon pa, so hindi ko na kailangan ng verified contract. Kaya ang kailangan ko lang mga pat sa mga kagaya ko is OEC exemption. Kahit dito ka na kumuha sa Pilipinas ng OEC exemption. At syempre mga pat, kahit nasabihin mo ikaw ay dati na o luma ka na doon sa iyong company, dapat mga pat, mayroon ka pa rin kopya ng inyong kontrata. Yung pinaka-latest, dapat mayroon kang kopya o hard copy man yan or soft copy. In case nahanapin man mga pangat sa'yo ng immigration o dito sa Pilipinas, meron kang kopya ng iyong kontrata kasi napaka-importante rin yan mga pangat. At alam nyo ba mga pangat, kung halimbawa hindi kayo binibigyan ng kontrata ng inyong employer, pwede nyo kunin yan sa Tashil, magbabayad nga lang kayo mga pangat. At sa pagkakalam ko, pwede rin yan mga pangat sa e-pass. At syempre mga pangat, kung ikaw na ipabalik mga pangat naman ng Dubai o ng UAE, syempre kinakailangan mo na mga pangat ng OEC. Kahit nasabi mong OAC exemption pa yan, kinakailangan po rin kumuha mga pat through online o kung hindi mga pat, pumunta kayo ng DMW. Kagaya ko mga pat, personal, lagi ako napunta ng DMW para mabilis or ano man ang mga problema mga pat, madali masusolusyonan. At hindi lang yun mga pangat, kinakailangan din natin mga pat ng OWA. At sa mga katanong kung ano ba yung OWA, yun mga pangat ang pinaka-insurance natin mga OFW. At huwag naman sana, in case na may mangyari sa atin sa ibang bansa mga pangat, may makukuha yung ating pamilya sa Pilipinas. Yun yung OWA. Kumbaga yun yung privilege ng mga OFW na magkaroon ng insurance sa halagang 1,000 plus pesos ang babayaran natin dyan mga pangat para maging membro tayo ng OWA o register tayo as a OFW. So pagpabalik tayo mga pat, unang-una pa syempre mga pat ang inyong passport, ticket, e-travel, valid visa, and OEC. At syempre mga pangat yung OWA. Inuulit ko mga pangat pagdating sa e-travel 3 days after flight. Kagaya nung bago tayo magbakasyon. Pwedeng sa airport na kayo mga pangat on the spot nung flight nyo, pero mga pangat mas maganda yung 3 days before flight para medyo relax and cool. Di ba? At mga pangat, pwede na rin kayong kumuha ng e-travel sa eGov. So yan mga pangat. So pipil-upan mo lang yan mga pangat, makakuha ka ng e-travel. So dito rin ako kumuha ng e-travel mga pangat. Pwede rin kayo kumuha ng OEC dito mga pangat. Ang tinatawag nating travel pass. Pero mga pangat, sa ngayon no, mas ina-approve pa rin o mas kailangan pa rin natin mga pangat ang OEC hard copy na makukuha sa DMW. Sa ngayon mga pangat, mas hinahanap pa rin nila yung mga pangat. Ako I suggest mga pangat na kumuha pa rin kayo ng OEC sa DMW or through online. Mas good yun, mas talagang garantisado yun na walang aberya. So yun lang mga pangat, ang requirements mga pangat no, bago magbakasyon o bago bumalik mga pangat ng bansa kung saan ka man nagkatrabaho. Pag magbabakasyon, passport, plane ticket, e-travel. At yung change employment status, kinakailangan mo lang verification contract. Ayun yung madagdag. Pag pabalik ka ng mga pangat, passport, plane ticket, e-travel, valid visa, OEC, syempre mga pat, yung OWA. Para sa mga taga-UAE na babalik mga pat, hindi natin makikita mga pat yung ating visa sa ating passport. Makikita natin yung mga pangat sa ating Emirates ID. Yun lang mga pat ang kailangan natin i-present pagdating sa immigration ng UAE o Dubai, Abu Dhabi, kung saan man yan mga pangat. Yun. At kung may nakalimutan man ako at sa mga mayroon pang idea kung ano pa yung mga kailangang requirements pa, kung ikaw ay magbabakasyon o ikaw ay babalik na ng bansa kung saan ka nagtatrabaho, comment down below, baka may nakalimutan pa ako. Kung ano yung kailangan ngayong 2026, almost same pa rin naman mga pat. So yun mga pat, at sana nakatulong tong video na ito mga pat, sa karoon kayo ng idea mga pat, kung ano yung mga requirements, kung magbabakasyon at babalik ng bansa kung saan ka nagtatrabaho. At syempre hanggang dito lang itong vlog na to. Don't forget to like, share, and subscribe kung bago ka pa lang. At syempre think positive lang, good vibes, God bless you all. Sa lahat ng pagsubok at tagumpay. To God be the glory. See you in the next one. God first. Let's go. Bye-bye. Huwag kang magulo. Ano ba yan? O ano ba kailangan nag-vlog ako? Ano ka
Siyempre pag sana yung ang gulo mo, nagbablog ako eh.